Sa simula ng pelikula ay sinusundan ng isang babaeng may photographic memory na si Hyo-eun-ju ang isang lalaki sa isang bus. Kasalukuyan siyang sumusubaybay dito nang nabangga siya ni James na isang propesyonal at napakatalino na kriminal, na dalubhasa sa pag-iwas sa mga sistema ng pagsubaybay at tuloy-tuloy na nakakagawa ng mga krimen na masyadong mapanganib kasama ang dalubhasa niyang koponan. Gayunpaman, dahil abala si Hyo-eun-ju sa pagsubaybay sa kanyang target ay hindi niya napansin si James. Pagdating ng bus sa isang lokal na istasyon, lumabas ang lalaki at sinundan siya ni Hyo-eun-ju. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada ay nagpanggap siyang may kausap sa telepono, pagkatapos ay pumasok siya sa isang restaurant kung saan siya sinundan ni Hyo-eun-ju. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, nahuli siya sa akto at nagagalit na nagtanong ang lalaki kung bakit niya siya sinusundan mula pa sa tren. Bago makasagot si Hyo-eun-ju ay ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Chief Detective Hwang, na dalubhasa sa pagmamatsyag upang matukoy ang mga kriminal at manloloko. Iniiwasan ng kanyang dibisyon ang pag-aresto sa mga kriminal at sa halip ay eksklusibong nakatuon sa pagsunod sa kanila sa paligid upang mang-alap ng impormasyon. Lingid sa kaalaman ni Hyo-eun-ju, lumalabas na sinusubukan ni Chief Hwang ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid at pagsasaulo bilang bahagi ng kanyang interview sa trabaho. Samantala, pumunta si James sa isang kalapit na gusali upang mag-set up ng mga pampasabog upang maisagawa niya at ng kanyang koponan ang kanilang misyon ng pagnanakaw sa isang bangko. Naghintay siya ng perpektong oras para sa pagsikat ng araw at masilaw nito ang mga CCTV camera, nang maganap na ang pagsabog ay naging pagkagambala ito sa mga pulis at bumbero. Nakatayo siya sa rooftop at pinamumunuan niya ang mga paggalaw ng kanyang koponan sa ibaba at inutusan silang simulan ang misyon. Ang kanyang koponan ay halos mahuli nang ang isa sa mga lalaki ay naging sakim at nagpasyang magnakaw ng mas maraming pera kaysa sa nakaplano. Nang nagawa na ng mga magnanakaw ang kanilang misyon, agad silang tumakas habang hinahabol sila ng mga pulis. Ang isa pang kasabwat na isang driver ng truck ay binangga ang sasakyan ng mga pulis upang tulungan ang kanyang mga kasamahan na tumakas, at nagtagumpay din siyang makalayo sa eksena. Samantala sa restaurant, hiniling ni Chief Hwang kay Hyo-eun-ju na ay detalye ang lahat ng napansin at nakabisado niya habang pinagmamasdan siya. Dahil sa kanyang photographic memory ay maayos na naidetalye ni Hyo-eun-ju ang lahat ng nakita niya mula sa bus hanggang sa restaurant, ngunit huminto siya nang magtanong ang chief tungkol sa newspaper na bitbit niya. Sinubukan na gawin ni Hyo-eun-ju ang lahat upang maalala ang nangyari ngunit hindi niya ito magawang maalala. Nang hikayatin siya ni Chief Hwang na balikan muli ang senaryo sa kanyang isipan, sa wakas ay naalala ni Hyo-eun-ju na isang lalaking nakaupo sa tabi niya, kinuha nito ang pahayagan at dinala ito. Ang chief ay nasiyahan sa resulta, kaya sinabi niya kay Hyo-eun-ju na siya ay tanggap na sa kanyang dibisyon. Kinagabihan, ang mga magnanakaw ay pinaghahatian ng kanilang bahagi ng pera nang dumating si James sa pinangyarihan at brutal na sinaktan ang sakim na lalaki na muntik na nilang ikapahamak kanina. Pagkatapos ay sinunog niya ang van na ginamit ng kanyang mga tauhan para sa pagnanakaw upang wala ng bakas para sa imbestigasyon ng pulisya. Kinuha ni James ang kanyang bahagi, pagkatapos ay tumungo sa lugar ng kanyang boss. Pagbalik sa kanyang opisina, nalaman ni Chief Hwang na ang pagnanakaw ay ganap na naisakatuparan ng walang anumang bakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tingnan ang bawat kuha ng CCTV sa lugar, ngunit walang resulta. Kahit na may makita silang mga sospek, hindi nila malinaw na matukoy ang sinuman sa mga magnanakaw dahil sa kanilang mga maskara at kanilang kahusayan sa pagnanakaw sa bangko. Sa lugar ng kanyang boss, si James ay nakatanggap ng utos para sa kanyang susunod na misyon, ang magnakaw ng mahalagang file mula sa isang korporasyon ng accounting. Samantala, sa wakas ay nakita ni Chief Hwang at ng kanyang team ang driver ng truck sa isang tindahan na malapit sa bangko. Pagkatapos ay inutusan ng chief ang kanyang mga tauhan na kunin ang buong detalye ng lalaki. Sa sandaling yun, dumating si Hyo-eun-ju sa lugar ng trabaho para sa kanyang unang araw. Ipinakilala siya ni Chief Hwang sa kanilang department head na si Lee. Tulad ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan, si Hyo-eun-ju ay binigyan ng hayop na codename. At habang ang kanyang gusto ay isang marangal na reindeer, gusto ni Chief Hwang na kunin niya ang codename na piglet. Sunod siyang ipinakilala ni Chief Hwang sa surveillance team, bawat isa ay may mga codename bilang sloth, monkey, mole, viper, ferret, ostrich, at squirrel. Pagkatapos ng tagubilin, hindi nagtagal ay nag-undercover ang team para hanapin ang truck driver na tinawag nilang Hippo.
Habang nakasakay sa van, naglagay si Chief Huang ng palatandaan sa isang digital na mapa ng iba't ibang rehiyon sa Seoul para lagi niyang masusubaybayan kung nasaan ang kanyang mga opisyal sa lahat ng oras. Sa sumunod na eksena, ang bawat isa sa mga miyembro ay nagpatuloy sa kanilang mga itinalagang direksyon na kumikilos bilang mga normal na tao, habang si Chief Huang ay nasa sasakyan kung saan kailangan niyang manatili sa patuloy na umaandar na van para sa kanyang mga layunin, na tumutulong sa kanyang mga opisyal upang ang mga bagay ay maging maayos hanggat maaari. Sa kanyang apartment, nagpaplano si James sa kanyang susunod na misyon na magnakaw ng mahalagang accounting files mula sa isang accounting company. Ang signature move ni James ay hindi niya direktang sinasali ang kanyang sarili sa aksyon, mas pinipili niyang planuhin ang lahat ng may katumpakan gamot ang matematika upang mapanood niya ang mga kaganapan mula sa iba't ibang rooftop. Sa kabilang banda, si Chief Huang at ang kanyang mga opisyal ay gumugugol ng ilang linggo sa pag-iikot sa mga lansangan ng lungsod na sinusuri ang mga taong tumutugma sa pisikal na paglalarawan kay Hippo. Samantala, nagawa ni James at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pangalawang misyon. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga kagamitan sa isang rooftop, napansin ni James ang isang lalaki na kumukuha ng larawan sa kanya mula sa isang gusali sa malapit. Dahil natatakot na mahuli, agad siyang pumunta sa gusali para hanapin ang lalaki at walang awang pinatay ito gamit ang kutsilyo. Sa ibang lugar, ang department head na si Lee ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang superior tungkol sa pagnanakaw sa accounting firm. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang hepe dahil sa hindi nito paghahanap ng anumang impormasyon sa unang kaso, lalo pa ang pagsisiyasat sa pangalawang kaso. Isang gabi habang nasa undercover, napansin ni Yoon-ju ang isang grupo ng mga lalaki na nanggugulo sa isang mahirap na pamilya para sa kanilang pera at nagbanta pa ang mga lalaki na papatayin ang bawat miyembro. Bilang isang opisyal, hindi matiis ni Yoon-ju ang nangyayari kaya nakialam siya sa sitwasyon. Pagkatapos niyang labanan ang dalawang lalaki ay napigilan siya ng pangatlo, sa kabutihang palad ay dumating si Chief Huang sa pinangyarihan at iniligtas siya. Nang maglaon ay pinagalitan niya si Yoon-ju na nagpapaliwanag na bilang isang surveillance officer, hindi nila tungkulin ng direktang makialam sa isang kaso kahit na nangangahulugan nito na iwanan ang mga tao upang mamatay. Ang kanilang tanging tungkulin ay alamin ang mga galaw ng target gamit ang kanilang mga mata at paa. Samantala, nais ni James na huminto na sa kanyang trabaho kaya tumanggi na siyang tumanggap ng anumang misyon mula sa kanyang boss. Tumugon ang boss sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang lalaki para patayin siya, ngunit matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay bumalik siya sa lugar ng kanyang boss at kinuha ang mga file para sa susunod na misyon, puno ng puot na sinasabing ito na ang huli niya. Nang maglaon sa kanyang apartment, sinagot ni James ang isang tawag sa telepono kung saan kinumpirma niya na kumuha siya ng pasaporte para tumakas sa bansa. Sa opisina, napagtanto ni Yoon-ju na hinahanap nila si Hippo sa mga maling lugar. Pagkatapos ay sinabi niya sa chief ang tungkol dito, at agad na nag-undercover ang mga opisyal upang hanapin si Hippo. Hindi nagtagal ay nakita siya ni Yoon-ju kaya sinundan niya ito, para lamang magambala ng isang sakuna na nangyari sa isang lokal na tindahan. Gayunpaman, nahanap niya ito sa isang malapit na apartment. Matapos kumpirmahin ang silid ng apartment ni Hippo, inatasan ni Chief Huang si Squirrel na maglagay ng mga kamera sa labas ng apartment ni Hippo na matagumpay nitong ginawa. Sa sumunod na eksena ay pinamunuan ni James ang kanyang huling misyon, ang pasukin ng server room ng stock exchange at magtanim ng software gaya ng hiling ng isang misteryosong broker. Nakuha niya ang IP address ng stock exchange at ipinarating ang plano sa kanyang kanang kamay. Samantala, si Chief Huang at ang kanyang mga opisyal ay sinusubaybayan ang mga ginagawa ni Hippo at matiyag ang naghihintay sa anumang impormasyon na makukuha nila mula dito tungkol sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Pagkatapos ay tinawag ang hepe ni Department Head Lee upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen kung saan pinatay ni James ang photographer. Pagdating sa apartment ng photographer, napagtanto ng chief na ang photographer ay isang sagabal lamang na pinatay dahil sa maling panggugulo sa ikalawang misyon ni James. Sinabi niya na si James ang pinuno na nanunood sa kanyang mga tauhan na gumaganap ng trabaho mula sa rooftop. Isang gabi, hinalungkat ni Yoon-ju at Chief Huang ang basura ni Hippo upang maghanap ng anumang palatandaan. Nakahanap sila ng mga punit-punit na piraso ng seduko, ngunit ang mga numero ay mali lahat. Pagkatapos mag-scan sa mga computer, natuklasan ng mga opisyal na ang mga numero ay isang IP address para sa stock exchange. Nang sumunod na araw, sinundan ng mga opisyal si Hippo at nalaman na nakikipagpulong siya sa kanyang mga kapwa magnanakaw upang pag-usapan ang susunod na misyon.
Nagawa ni Squirrel na kunan sila ng litrato at nahak ang kanilang mga cellphone. Nakuha niya ang pagkakakilanlan ng lahat ng 6 na kriminal maliban sa kanilang pinuno na si James. Sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone ay natuntun ni Department Head Lee at ng iba pa sa opisina ang lokasyon ni James, at agad siyang sinundan ni na Chief Huang at Yoon-ju. Nakarating si James sa rooftop ng isang gusali habang nagmamaneho ang kanyang mga tauhan patungo sa stock exchange para sa pagnanakaw. Ngunit maya-maya ay bigla niyang napansin ang mga opisyal ni Chief Huang na naghihintay na arestuhin ang kanyang mga tauhan. Nagmamadaling tinawagan ni James ang kanyang mga tauhan at inutusan silang huwag tumuloy sa misyon, pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng hagdan kung saan naghihintay sa kanya sina Chief Huang at Yoon-ju. Nang walang natitirang pagpipilian, binasag ni James ang isang bintana gamit ang fire extinguisher at tumalon mula dito na pinamamahalaan na makatakas sa mga opisyal. Samantala, ang mga tauhan ni James ay nahuli sa isang labanan sa pagitan nila at ng mga pulis, 2 sa kanila ang namatay habang ang iba ay naaresto. Sa ibang lugar, sinusubaybayan ni Department Head Lee at ng kanyang koponan ang lokasyon ng telepono ni James at ipinarating ang mensahe sa chief at kay Yoon-ju. Hinahabol ng 2 ang pinuno ngunit hindi pa rin nila siya mahanap. Sa wakas ay natanong ni Yoon-ju nang malapitan si James nang sundan niya ito sa isang eskinita, gayunpaman, nakilala ng huli ang mga undercover na opisyal at tumakas. Maya-maya sa daan, muling nasulyapan ni Yoon-ju sina James at Squirrel na naka-undercover bilang traffic police at sinabing susubukan niyang makuha ang ID ni James. Nilapitan siya ni Squirrel at humingi ng ID. Si James na napagtanto na isa siya sa mga undercover na opisyal ay tahimik na tinusok ang leeg ni Squirrel gamit ang isang matulis na panulat. Ang kinabahan na si Yoon-ju ay agad na humingi ng tulong, ngunit sa proseso ay nawala sa kanyang paningin si James. Sa ospital, naghihintay sina Chief Huang at Yoon-ju sa labas ng emergency room nang kinumpirma ng isa sa mga nurse na patay na si Squirrel dahil sa pagkawala ng dugo. Sa ibang lugar, si James ay pinapagalitan ng kanyang boss dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan at pagkabigo sa misyon. Sa sobrang galit sa pang-iinsulto sa kanya ay inatake niya ang hideout ng kanyang boss, pinatay ito at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay kumuha siya ng peke na Thai passport at naghanda na umalis sa South Korea. Sa ibang lugar, sina Chief Huang at Yoon-ju ay nalulungkot sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Bilang resulta ay inanunsyo ng chief ang kanyang pagbibitiw, habang si Yoon-ju ay nag-file ng leave of absence. Gayunpaman, habang naglalabas si Yoon-ju ay bigla niyang naalala gamit ang kanyang pambihirang memorya na nakatagpo na niya si James noong nakaraan. Ibig sabihin, noong araw ng kanyang interview sa pulisya ay nabangga siya ni James at naglakad sa loob ng tren na may dalang brochure ng grocery store. Si Yoon-ju ay agad na tumakbo papunta sa grocery store at naghintay doon. Nagawa niyang makita muli si James at agad itong ipinaalam kay Chief Huang at sa kanyang mga opisyal habang nananatiling nakabuntot kay James. Sumunod ay pumasok si James sa isang restaurant at sinundan siya ni Yoon-ju mula sa likuran. Matapos makuha ang kanyang pagkain, hinarap niya si Yoon-ju sa pagsunod sa kanya. Ang opisyal ay kumilos ng normal at tinanggihan ang pahayag na ito habang pinamamahalaan din na magpadala ng isang text sa kanyang pinuno. Habang tinatanong ni James si Yoon-ju, napansin niyang pumasok si Chief Huang sa restaurant. Agad niyang nakilala ito dahil nakita na niya ito sa salamin noong nakaraang araw nang siya ay sinusundan sa eskinita. Pagkatapos ay iniwan ni James si Yoon-ju at naglakad palabas para pumunta sa parking lot. Hindi nagtagal ay sinundan siya ni Chief Huang ngunit sinaksak siya ni James mula sa likod at tumakas sa lugar. Sa kabutihang palad, ang sugat ay hindi nakamamatay. Di nagtagal, dumating si Yoon-ju sa pinangyarihan at inutusan siya ng chief na ipagpatuloy ang pagtugis papunta sa mga lagusan ng tren. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nakilala siya ni James at kalaunan ay ginawang hostage. Samantala, inutusan ni Department Head Lee ang isang SWAT team para tulungan ang mga opisyal. Nang pumasok ang koponan ng SWAT sa lagusan ng subway at napaligiran siya, binitawan ni James si Yoon-ju ngunit nakatakas at tumakbo papunta sa dulo ng lagusan. Habang nagpapatuloy ang paghabol, nakita ni James ang kanyang sarili na natrap sa pagitan ng sumusulong na SWAT team at sa labas ng lagusan na binabantayan ni Chief Huang, na tumakbo papunta doon sa kabila ng kanyang mga pinsala. Si James ay nagpasya na tumungo sa direksyon ng hepe, at sa oras na yun ay makikita natin na may papalapit na tren sa likod ng hepe ngunit siya ay nanatili upang barilin si James. Ang kanyang buhay ay nanganganib dahil sa paparating na tren, sa kabutihang palad ang tren ay dumaan sa kabilang ruta at sa oras na yun ay binaril ni Chief Huang si James na agad nitong ikinamatay.
Dahil sa kanyang tagumpay, binawi ni Huang ang kanyang pagbibitiw. Nang maglaon, isinuot ng mga opisyal ang kanilang pormal na uniforme at dumalo sa libing ni Squirrel. Sa huling eksena ng pelikula, si Chief Huang kasama si Yoon-ju ay patuloy na nagsasagawa ng mga karagdagang misyon, kabilang ang pagtugis sa isang dayuhan na terorista na lumabas na kasabwat ni James. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!